Good day sa inyo mga ka-PSP emulator. Ang tutorial po natin ngayon tungkol dito sa setting ng bagong PPSSPP emulators version 1.15.4. So maraming mga bagong setting ngayon dito sa version na ito. Lingid po sa ating kaalaman na kahit na mataas yung ating RAM at storage sa ating Android phone, ay mayroon pa rin tayong ma-experience ng mga glitch at lag sa paglalaro ng God of War, Ghost of Sparta at sa God of 2, Chain of Olympus. So ipakikita ko po sa inyo yung setting na aking ginawa. So bago tayo magsimula, paki-like and share na rin po itong ating page para po sa mga bago nating content. Let's go! So, nagsimula po tayo dito sa Chain of Olympus ng God of War. May maririnig pa rin tayong kaunting glitch na lang po, no? Sa ano pa lang to, sa unang introduction pa lang po ito ng God of War ng Chain of Olympus. Suffering for years, Kratos, the... So yun po, narinig po natin. Ngayon, i-forward po natin para po doon sa ating actual na demo ng paglalaro po nito. once great gem, now known as the Ghost of Sparta, pledged himself as a champion of Artemis. In return, he hoped only to rid himself of the nightmare that held him. Without the best for 60 times, was found him. And on this day, Kratos, called upon by the gods from something unspeakable, unleashed on the city of Attica by invading Persian army. So, eto na po, tutukan na lang po yung pagbabago ng laro na ito, kung may magkakaroon ng glitch o ng lag. So ito po, magsisimula na po yung ating demo, pero doon pala sa paglabas ng ating bida, so makikita niyo na po at mapapansin na walang glitch o lag na nangyari sa ating ating games. Okay po. So ayan po, nakita po natin yung actual na demo ng ating larong God of War, Chain of Olympus. Pakitingnan nyo lang po uli yung susunod. On my mark! Fire! I must return fire!
So, na-observe na po natin yung ating laro na ating dinemo. So, ito po yung ating setting. Bago po natin pakita po sa inyo, pakikita ko naman po muna sa inyo yung aking Android phone kung ano po ba yung aking ginagamit. Dito, makikita po sa game setting ang ating Android phone. Sa tools, system information, yan po yung gamit ko, Vivo V2032. Yan po yung Vivo Y20i. At ang ating ABI, ARM64, CPU information, yan po. GPU information, OpenGLES. Qualcomm ang ating vendor. Sa OS, ayan po, makikita po natin. Makikita po natin dito yung PPSSPP build. Naka-release po. So, ayan po yung ating Android phone. So, sa graphics naman po, pakikita ko po sa inyo yung back end po. Pagka nag-install po kayo na itong PPSSPP emulator sa Google Play Store o kahit sa anuman pong ibang installer, makikita po ninyo yung backend po niya is OpenGL. So hindi ko po yan binago, OpenGL po. Yan po kasi yung preferred po nila sa bago nilang version. Ngayon pagka nag-browse po tayo, makikita po natin yung bago setting na ginawa rito sa ating PPSSPP emulator version 1.15.4. Ngayon ang idinagdag ko lang po rito sa display layout and effects. Nagdagdag lang po ako rito ng stretch. So yan rin po yung preferred nila sa browser. Pero sa post-processing shaders, dito po kami nagkaiba dahil ang preferred po nila rito sa post-processing is natural color, which is hindi maganda sa ating graphics ng ating game. So ginamit ko po rito ay yung PSP color. Ayan po, PSP color po, no? Sa screen scaling filter, makikita po natin yan dito. Ayan, ang frame rate control, wala po akong binago dyan. Sa speed hack, ang check ko po dyan is skip GPU read backs, taka yung lazy texture catching speed up, at yung spin line, ay yung spline, Bezier curve quality, low po yung ginamit po natin dyan. Kasi sa unang install po nito, high po ang nakalagay po dyan. So gagawin po natin low. Ang performance po, ang nilagay ko lang po rito yung hardware transform at saka yung software skinning, which is preferred na rin po do sa bagong setting din na makikita nyo sa browser. The poster size, naka-check po yan. Ang texture filter, yan po yung texture filtering. Nakalagay po kasi auto, ginawa pong linear. So yan po, ligawin po natin. And then sa lower resolution for effects, aggressive po nilagay dyan. So aggressive rin po, yan, aggressive. Dahil yung sa installing na itong APK, naka-off po yan. So gawin natin aggressive. Ngayon sa show FPS counter tsaka yung show speed, pinabubuksan po nila yan. Pero sa akin kahit na hindi na po, dahil nakita nyo naman po sa demo ng ating game is smooth naman po yung laro natin. Kahit na hindi po natin lagyan, okay lang po, no? Then sa audio, yan binago ko po. Ako po yung nagbago. Reverb volume, gawin po natin 8, no? At sa system, wala, at do sa browser wala po silang binago sa system, pero ako po may binago po ko rito. Papakita ko po sa inyo. Ayan po,
ang change emulated PSP CPU clock unstable. Nakalagay po sa kanila dyan is default, sa akin po 60 MHz. Opo, dahil dyan po yung spoot, tsaka yung mabilis naman po yung ating cellphone. So bakit hindi po natin ilagay talaga yung ano ng ating CPU, 'di ba? So ilagay po natin. Ayan. At and lastly, yung enable cheats, i-open po natin yan. Naka-on po yan. Okay? So balik po tayo sa ating games. Continue po natin. Daddy, help! Control it! It will kill us all! So, yan na po at maraming salamat po mga ka-PSP Emulator. Good day po sa inyo.